Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aling. Hindi tayo nasa junk shop, tayo ay nasa eksena ng isang massacre. Isang taon na ang lumipas mula sa massacre noong ika-7 ng Oktubre na isinagawa ng mga terorista ng Hamas laban sa Israel. Ngayon, ikukwento namin sa inyo ng mas detalyado ang kwentong ito. Magiging isang napakahirap na araw ito at iniimbitahan ko at hinihiling ko sa inyo na panoorin hanggang dulo. Upang hindi makalimutan ang kwentong ito at lalong hindi ito itanggi dahil ang makikita natin dito ngayon ay mga katotohanan at sa kasamaang palad, mga kakilakilabot na katotohanan. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Noong ika-7 ng Oktubre, 2023, naganap ang isa sa pinakamalalaking pag-ataking terorista sa kasaysayan ng mundo. Ang mga terorista ng Hamas ay pumasok sa Israel na may layuning pumatay, mangidnap, manggahasa at magtorture ng pinakamaraming tao hanggat maaari. At nagawa nilang brutal na patayin ang 1,145 tao. Kabilang dito ang mga Hudyo, Kristiyano, Muslim, mga sanggol, mga bata, kababaihan, matatanda, walang ligtas. At dinukot nila ang 251 tao at sa mga ito, 100 at isa ang nananatili pa ring bihag. 1 taon na silang hawak ng Hamas. Ang pinakabata sa kanila, si Kfir Bibas, ay dinukot noong siya ay 9 na buwang gulang pa lamang at ngayon, mas matagal na siyang nasa kamay ng Hamas kaysa sa oras na nakapiling niya ang kanyang ina. At para ipakita sa inyo kung ano ang nangyari sa napakatinding araw na iyon, noong ika-7 ng Oktubre, bumalik kami sa timog ng Israel, kami ay nasa tabi ng Gaza Strip. At lahat ng nakikita ninyo sa paligid namin ay ang totoong mga eksena ng massacre noong ika-7 ng Oktubre. Ang pag-ataking ito ay isinagawa sa isang napaka-organisadong paraan. Taon ng pagpaplano, milyong-milyong dolyar ang inilaan para maging kasing epektibo hanggat maaari ang atake at dahil dito, nang pumasok ang mga terorista sa Israel, ayaw nilang makatakas ang mga inosenteng tao. At isa sa mga unang ginawa nila sa bawat dinaanan nila ay sirain ang mga sasakyan. Nang makita ng mga tao na dumarating ang mga terorista at sinubukang sumakay sa mga sasakyan, nilapitan at pinaputukan nila ang mga ito. Nagpaputok sila ng mga granada, rocket-propelled grenade, at kadalasan ay binabaril nila ang harapan ng makina ng sasakyan para mapigilan ang mga taong iyon. At dahil dito, nang magising ang Israel matapos ang bangungot ng ika-7 ng Oktubre, ang buong bahaging ito sa timog ng Israel, malapit sa Gaza, ay naging isang napakalaking sementeryo ng mga tao at pati na rin ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagtatangkang iligtas ang kanilang mga buhay. At kaya naman, sa mga sumunod na araw at linggo, nag-ikot ang Israel sa mga kibbutz, mga komunidad, mga kalsada, mga paaralan at sa lahat ng lugar at nagsimulang kolektahin ang mga sasakyang iyon. At dinala nila ang mga sasakyang iyon sa iisang lugar dito sa Ruma. Ang nakikita natin dito sa paligid natin ay 1,600 sasakyan na na-recover. Mahigit 300 sa mga ito ay ganap na nasunog at wasak na wasak.
At alamin ninyo na bawat isa sa mga sasakyang ito ay may kwento ng isang tao na nagtangkang iligtas ang kanyang buhay at madalas pati na rin ang buhay ng iba. Ngunit sa kasamaang palad, ilan sa mga taong nasa mga sasakyang iyon ay napatay. Makikita natin ito sa mga sasakyan. Ikukwento namin ang lahat ng detalye sa inyo. Habang tayo ay naglalakad at nakikita ninyo ang mga marka sa mga sasakyan, tandaan ninyo na bawat marka ay may ibig sabihin. At ito, halimbawa Mezuke, ibig sabihin nito ay sinuri nila at naghahanap ng mga labi ng tao dito. Hindi ito ang kwento na gusto sana nating ikwento sa araw na ito. Ang massacre noong Oktubre 7 ay naganap sa Simchat Torah. Ang Simchat Torah ay nangangahulugang araw ng kagalakan sa Hebreo. Ang araw ng kagalakan ng Torah o Biblia ay pagdiriwang ng mga tao sa salita ng Diyos. Sa araw na ito, nagtitipon ang mga tao sa mga sinagoga para magdiwang at umawit. Araw ng pamamahinga ito para sa Israel. At para sa lahat ng mamamayan nito, isa ito sa mga pinakamasayang araw sa kasaysayan ng Israel. Naging isa ito sa mga pinakakakilakilabot, ito ang pinakamalaking massacre ng mga Hudyo. Mula pa noong Holocaust at hindi lang mga Hudyo ang minasakar noong araw na iyon. Mga Kristiyano, Muslim at iba pang mga relihiyon ay pinatay rin noong araw na iyon at kailangan nating alalahanin silang lahat. At silang lahat at alalahanin na ang terorismo ay talagang. Ano ang hinahanap nila? Ito ang hinahanap nila. Ito ang takot na gusto nilang idulot. Sa Israel, sa Estados Unidos, sa Europa at pati na rin mga kaibigan, ang Brazil ay hindi rin ligtas dito sa kasamaang palad. Kaya talagang iniimbitahan ko kayo na samahan ako sa paglalakbay na ito at alamin ang mga totoong kwento at makita dito ang mga katotohanang nakasulat sa pagkakataong ito, hindi sa bato, kundi sa basag na mga salamin, baluktot na mga bakal, mga personal na gamit sa bawat sasakyan na nakikita natin ang kaunting bahagi kung sino ang mga taong ito at halos wala nang natira dito. Kaya tara, ituloy natin ang ating paglalakbay. Ang Sabado na ito ay isang araw ng kasiyahan sa Israel. Gaya ng sinabi natin, maraming pamilya ang papunta para magdiwang, para bumisita sa mga mahal sa buhay at sa kasamaang palad, nakikita natin ang mga labi, ang mga bakas ng mga pamilyang ito sa bawat nadaanan natin. Tingnan ninyo dito, may sticker na nakasulat na Baby in Car, na sa Filipino ay sanggol sa sasakyan. Ibig sabihin, ang sasakyang ito ay pagmamay-ari ng isang pamilyang may maliliit na bata. Isa pang patunay ng isang pamilyang naglalakbay sa isang normal na araw para sa kanila ay ito. Makikita natin sa likod na kahiga ang isang upuan ng sanggol. At sa parehong sasakyan, makikita natin na ang salamin ay lubos na wasak dahil sa mga butas ng bala, pati na rin ang mga butas dito sa hood. Sa sasakyan sa tabi, makikita nyo rin na may mga tama ng bala sa direksyon ng parehong driver at pasahero. Makikita natin sa bawat sasakyan ang pagkasira at ang kagustuhang pigilan sila, patayin at magdulot ng ganitong pagdurusa. Bawat sasakyan dito ay may kwento at makikilala natin ang ilan sa mga kwentong ito ngayong araw. Ang una sa mga ito ay tungkol sa van na ito. Ang van na ito ay palabas mula sa lugar na malapit sa hangganan ng Gaza papunta sa Dead Sea. Ito ay isang grupo ng 13 matatandang retirado na papunta sana sa Dead Sea para mag-enjoy ng isang araw ng kasiyahan. Lahat sila ay pupunta roon para sulitin ang isang magandang Sabado na maaraw. At sa kasamaang palad para sa kanila, habang papunta sa Dead Sea, naplatan sila ng 2 gulong kaya napilitan silang huminto sa gilid ng kalsada. At nakita ng mga terorista ang 13 matatanda na bumababa mula sa van at isa-isa nilang pinatay ang mga ito, pati na rin ang driver. Wala nang natirang buhay dito para magkwento ng istoryang ito, tanging ang sasakyan na lang talaga ang nagsilbing saksi sa massacre na ito.
Ang pag-ataking ito ay inorganisa sa loob ng maraming taon at ang ideya ay magpasok ng sabay-sabay ng libu-libong tao sa Israel para malito at mapagod ang hukbo at mga serbisyong pang-emerhensya. Kaya nakita natin na sa loob lamang ng ilang oras, libu-libong terorista ang nakapasok sa pamamagitan ng himpapawid, dagat, pero higit sa lahat sa lupa. Pumasok sila gamit ang mahigit 80 sasakyan. Dito, mga tao, hindi ito mga sasakyan ng mga biktima. Itong 2 sasakyan sa tabi ko ay mga sasakyan na inihanda ng mga terorista para sa ataking ito at ginamit nila sa pagpasok. At gusto kong ipakita sa inyo dito ang paghahanda. Halika kayo dito sa likod ng sasakyan. Inayos nila ang buong likod ng jeep na ito gamit ang mga mekanismo para gamitin ang mga granada launcher, mga machine gun, rocket-propelled grenade, iba't ibang uri ng armas para sa pag-atake ang inilagay dito sa jeep na ito, pati na rin sa jeep sa tabi nito. Tingnan mo. Tingnan ninyo ang lahat ng paghahandang ito. Mga kaibigan, hindi ito ginawa ng biglaan lang. Mahigit 80 sa mga sasakyang ito. 2 ang dinala dito. At gusto ko ring makita ninyo ang harap ng sasakyan. Tingnan ninyo ang mga bakal na bar na inilagay nila sa harap ng sasakyan. Ang ideya ay parang isang uri ng barikada dahil plano talaga nilang salakayin ang mga kibbutz dito sa lugar gaya ng ginawa nila at ang mga kibbutz ay may bakod bago makapasok. Kaya ginawa talaga nila ito para sirain ang pasukan ng kibbutz at makapasok at umatake sa mga sibilyan. Alam ba talaga nila kung saan eksaktong naroroon ang mga tao? Sobrang handa talaga sila. Nalaman na may mga mapa sila ng loob ng Israel, nakamarka kung nasaan ang mga paaralan, daycare, kantina at mga plaza, dahil pinlano talaga nila kung saan sila aatake. Hindi mga target militar ang pakay nila, kundi mga sibilyan talaga. Pero paano nila nalaman kung nasaan at kung ano ang itsura ng mga lugar sa loob? Dahil sa loob ng maraming taon, nagbigay ang Israel ng mga work visa para sa mga tao mula Gaza para makapasok at magtrabaho sa Israel. At marami sa kanila ay nagtatrabaho mismo sa loob ng mga kibbutz. Sa kasamaang palad, ilan sa mga taong ito na pumasok para magtrabaho ay hindi talaga layunin na maghanap buhay ng marangal para sa kanilang pamilya, kundi ang layunin nila ay maging mga espiya para sa Hamas sa loob ng Israel. At isa sa mga pinakakakilakilabot na bagay na nakita ko, sa lahat ng natuklasan mula noong 7 ng Oktubre, nakita na may mga papel silang dala. May nakasulat sa isang side sa Arabic at sa kabila naman ay sa Hebrew, dahil pinlano na nila kung ano ang gagawin nila sa populasyon ng Israel sa mga lalaki, babae at bata. Heto rin para sa inyo sa screen. Isa sa mga papel na ito na nahanap sa bulsa ng isa sa mga terorista. Isa sa mga bagay na nakita nilang nakasulat sa Hebrew ay, hubarin ang damit, ibuka ang mga hita, at marami pang ibang bagay. Kaya dito makikita natin na lahat ay planado, wala talagang nangyari ng aksidente lang. Kaya mahigit 80 sa mga sasakyang ito ang pumasok sa Israel, 2 ang nandito, at may ilan pa sa likuran. At dito sa gilid, makikita natin ang isang tumpok ng mga motorsiklo. Pumasok sila sa Israel na may mahigit 200 motorsiklo. Kaya makikita natin sa likuran ang ilan sa mga iyon. Mayroon ding napakalaking tambak ng mga motorsiklo at ito ang mga sasakyan na ginamit nila sa pagpasok. 2 sa mga motorsiklo dito na pinakamalaki ay pag-aari ng Israel na ninakaw nila at ginamit din para sumulong sa teritoryo, pumasok ng pumasok. Ang layunin ay hindi lang ang pagmasakar sa timog ng Israel. Ang layunin ay patayin ang buong bansa at sa kabutihang palad, nagawa ng Israel na pigilan sila pero sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Para sa 1,145 tao at dagdag pa ang 251 na dinukot. Kaya paano nangyari ang araw na iyon? Pumasok sila gamit ang mga motorsiklo, pumasok gamit ang mga sasakyan, nagsimulang pumatay, manggahasa, magtorture, tuloy-tuloy lang sila, tuloy-tuloy. Parte sa kanila, nagsimula silang hulihin ang mga tao at dukutin pabalik. Pero hindi lang tao,
marami rin silang ninakaw dito sa Israel. Nakunan ko ng video sa Niros, isa sa mga kibbutz kung saan nangyari ang massacre. Iiwan ko ang link ng video kung gusto ninyong panoorin mamaya. Pero pumasok sila at ninakaw ang mga gamit sa loob, hindi lang ang mga tao ng Hamas, kundi pati mga sibilyan, mga babae at bata. Pumasok talaga para magnakaw ng kung anong meron sa Israel. Nakausap din namin ang isang babaeng nagsasalita ng Portuges mula sa kibbutz Niros. Ayon sa kanya, ninakaw pati ang mga kubyerto sa bahay niya. Sinubukan nilang kunin lahat ng may halaga bukod pa sa ginawa nila sa mga tao. Kaya makikita natin ang dalawang sasakyan dito. Ang sasakyang ito ay pagmamay-ari ng isang matanda na ginagamit niya sa kibbutz para makalipat-lipat. Ang kibbutz at sasakyang ito ay natagpuan sa Gaza Strip. Pumasok sila, ninakaw ito at dinala sa Gaza Strip na walang laman. Nang matagpuan ng Israel ang sasakyan, ibinalik nila rito kahit wala na ang may-ari para magkwento ng kanyang karanasan. Ganoon din dito sa traktorang ito, alam nilang mahalaga at mahal ang traktora, kaya basta na lang nila kinuha at ninakaw ito. At itong puting sasakyan na nakikita natin dito, dinala rin ito sa Gaza. Pero sa kasamaang palad, hindi lang ang sasakyan ang dinala. Ang sasakyang ito ay pagmamay-ari ni Kit at Viva Sigel, mag-asawa sila. 62 taong gulang si Viva at 64 naman si Kit, at sila ay dinukot gamit ang sarili nilang sasakyan. Ang mga terorista ay nasa harapan, inilagay nila ang mag-asawa sa likod at sila ang nagmaneho ng sasakyan papasok ng Gaza. Si Aviva, pagkatapos ng 51 araw, ay pinalaya sa isa sa mga negosasyon at siya ay ibinalik sa Israel. At si Kit, na 64 na taong gulang, ay 1 taon ng hawak ng mga terorista ng Hamas. At hindi namin alam kung siya ay buhay pa o kung ano ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Kaya ano ang ginagawa ng sasakyang ito sa Israel? Ang sasakyang ito ay natagpuan ng hukbong sandatahan ng Israel, iniwan sa tabi ng ospital na Shifa sa loob ng Gaza Strip. Alam natin na maraming mga dinukot ang ikinulong, naging bihag sa loob ng ospital, malamang pati ang mag-asawa ay nanatili rin doon ng ilang panahon. Kaya nang pumasok ang Israel at natagpuan ang kanilang sasakyan, dinala nila ito pabalik dito sa Israel. Si Viva ay narito pa rin, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Isang lugar na malapit sa puso ko at ng aking pamilya ay ang Nir Oz. Ang tatay ko ay tumira doon noon pa at nakilala ko ang kibbutz. Isa ito sa mga kibbutz na pinakamatinding naapektuhan ng massacre na ito. At isang bagay na mahalagang maintindihan natin ay ang kalupitan kung paano ginawa ang lahat ng ito. At ito ay isang kalupitang talagang pinagplanuhan. Sa Niros, pumunta sila at ginawa ang lahat ng ginawa nila at pumatay ng napakaraming tao. At kinuha nila ang sasakyang ito na pagmamay-ari ng isang tao mula sa kibbutz. Kinuha nila ang likuran ng kotse at pinagpatong-patong ang mga bangkay. Mga bangkay, isipin nyo ang eksena na syempre hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Nakunan ito ng video pero syempre dito sa YouTube hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Hindi ko rin alam kung magagawa ko yon ang magpakita ng ganoong kakilakilabot na mga larawan. Pero may mga larawan ng likuran ng kotse na iyon, ng sasakyan na may tambak ng mga bangkay na bumibiyahe papuntang Gaza dahil dinukot nila hindi lang ang mga buhay na tao, kundi pati mga bangkay. Dahil ano ba ang dahilan ng pagdukot ng mga bangkay? Para hindi man lang bigyan ng kaunting dignidad ang mga pamilyang ito na mailibing ng maayos at marangal ang kanilang mga mahal sa buhay. Kinuha nila ang lahat ng meron ang mga taong ito, sinira ang kanilang mga bahay, ninakawan sila, pagkatapos sinunog ang mga bahay, winasak ang sistema ng tubig at imburnal ng Niros, sinunog ang mga sasakyan para hindi makatakas ang mga nakaligtas at ang mga taong pinatay na hindi sinunog, sinubukan nilang dalhin ang mga bangkay papuntang Gaza. At kung saan wala na silang espasyo para dalhin ang mga bangkay o wala na silang lakas para buhatin ang lahat ng mga bangkay, marami sa kanila ay pinugutan nila ng ulo at ulo lang ang dinala nila. Ganito ang antas ng mga nangyari noong 7 ng Oktubre. At nang nagsimulang tunay na ipagtanggol ng Israel ang kanilang mamamayan at maintindihan kung ano ang nangyayari, nakita nila sa pamamagitan ng mga aerial na larawan ang sasakyang ito na papunta sa Gaza.
At nakita nila na wala ng buhay na tao dito sa likod. At ayaw nilang makidnap ang mga bangkay na ito, kaya ano ang ginawa ng Israel? Binomba nila dito ang makina ng sasakyan para mapatigil ito at tumakas ang mga terorista nang naglalakad at iniwan nila ito. At kahit papaano ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga pamilya na mailibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya makikita talaga natin dito ang kalupitan at mahirap intindihin kung paano may mga taong hindi kinikilala ang nangyari. Dito at sa buong rehiyong ito, makikita natin dito sa side na ito, itong sasakyan na ito ay isang ambulansya, ang ambulansya ng Kibbutz Niroz. Halos wala nang natira dito, pero alam natin na ito ay isang ambulansya at bukod pa dyan, makikita natin dito ang pulang bituin ni David. Malinaw na inilagay lang ang bandilang ito bilang pag-alala pagkatapos, pero ang pulang bituin ni David ang simbolo ng emergency system ng Israel, ng mga ambulansya. Sa halip na pulang krus, dito ay pulang bituin ni David. At dito sa kabilang side, makikita natin ang isa pang ambulansya na inatake noong napakatinding araw na iyon. Nang magsimulang umatake ang mga terorista, maraming tao ang naghahanap ng mapagkukublihan at marami ang nakakita ng ambulansya at nagsabing, "Dito ako maaaring magtago, magkubli." 18 kabataan ang pumasok dito sa ambulansyang ito para magpagamot, ang ilan sa kanila ay sugatan na. At basta na lang pinasabugan ng mga terorista ng rocket-propelled grenade, ibig sabihin, isang granada launcher. Nagpasabog sila dito ng granada na nagpasiklab sa sasakyan na ito. Nasunog ang ambulansya at namatay dito ang 18 tao, buhay na sinunog. Wala nang natira dito sa loob. At sa sandaling ito, kailangan kong ikwento ang tungkol sa isa pang grupo ng mga bayani dito sa lugar na ito, ang Zaka. Kaya gusto kong sumama ngayon kasama kayo hanggang sa pader ng mga sasakyan at makikinig tayo ngayon kung sino ang Zaka. Dito makikita natin ang isang napakalaking pader ng mga sasakyang lubusang nasunog. Mayroong mahigit 300 sasakyan dito na ganito ang kalagayan. At sa tingin ko, nakakatulong sila sa atin na makita ng pisikal ang pagkawasak at kaguluhan ng araw na iyon. At gusto kong bigyang diin ngayon ang kaguluhan. Isipin ninyo na noong 7 ng Oktubre, walang nakakaalam sa simula kung ano talaga ang nangyayari. Maraming tao ang hindi alam kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Nasaan ang mga anak ko? Nasaan ang mga lolo't lola ko? Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang lahat? Walang nakakaalam kung sila ba ay pinatay, kung ang mga bangkay nila ay dinukot, o kung sila ay dinukot habang buhay pa. Kung sila ba ay nakatakas sa kahit anong paraan, nakakuha ng sasakyan at nagtago sa gubat. May mga talagang milagrosong kwento kung paano nakaligtas ang mga tao. At maraming tao ang nawalan ng kontak sa kanilang mga pamilya. Sa mga oras, araw at linggo pagkatapos ng pangyayari, doon lang talaga nagsimulang luminaw ang mga nangyari. Kung ano talaga ang nangyayari, naalala ko na sa mismong Sabado na iyon, pumasok ako dito sa channel ng live para ikwento sa inyo kung ano ang nangyari. Naalala ko na sinabi ko na may 250 namatay. At ngayon nandito ako ulit para sabihin na sa araw na iyon pa lang, 1,145 ang namatay, bukod pa sa mga napatay pagkatapos noon at bukod pa sa mga dinukot ng buhay at pinatay sa piitan. Kaya kinailangan talagang gumawa ng napakalaking trabaho para muling matagpuan ang mga taong ito. Alamin kung sila ba ay buhay pa o hindi, at kung hindi na sila buhay, nasaan ang kanilang mga bangkay. May mga bangkay na nakakalat sa buong rehiyong ito at maraming bangkay sa loob ng mga sasakyan. Dito pumapasok ang Zaka. Ang Zaka ay isang voluntaryong organisasyon sa Israel na ang ginagawa nila ay bigyan ng huling parangal ang isang tao na wala na sa atin. Ang kanilang motto ay iligtas ang mailigtas at bigyang parangal ang maaring parangalan. At dumating sila dito sakay ng mga sasakyan
at nagsimulang tingnan kung may mga tao sa loob at nagsimulang ilabas ang mga katawan, tumulong sa pagkilala sa kanila at ibalik sila sa kanilang mga pamilya para sila ay mailibing. At sa ilang mga sasakyan, sa loob ng panipi ay medyo mas madali nilang natukoy na may mga tao, pero sa ibang mga sasakyan ay hindi. Sa ilang mga sasakyan, kinailangang ilibing ang mga bahagi nito, kasama ang mga tao, dahil hindi na sila mapaghiwalay. At sa kasong ito ng pader na nakikita natin dito, malinaw na ang mga sasakyan ay pinagpatong-patong pagkatapos, pero kinuha nila ang bawat isa sa mga sasakyang ito at kinailangan nilang sipsipin ang mga abo ng tao. At kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga Hudyo na sinunog, tungkol sa mga abo ng tao, ang unang pumapasok sa isipan ay ang Holocaust. At talaga namang ito ang pinakamalaking massacre mula pa noong panahon ng Holocaust laban sa mga tao ng Israel, hindi lang laban sa mga tao ng Israel, kundi dito sa Israel ay walang duda. At dahil dito, nagtagal sila dito ng 1 buwan. Araw-araw, sinisipsip ang mga abo mula sa mga sasakyan para matukoy kung sino ang mga tao upang maibalik sa kanilang mga pamilya para mailibing. Pinuntahan nila ang bawat isa sa mga sasakyan na ito. At dahil dito, bawat isa sa mga markang nakita natin sa isang sasakyan ay may kahulugan. Napinuntahan nila at sinuri hanggang sa huling hibla ng buhok na nandoon para kunin at bigyang pugay ang mga taong iyon. May mga marka na nagpapakita kung sino ang natagpuan, kung natagpuan ba, kung hindi natagpuan. Pero talaga namang napakalaki at napakahirap ng trabahong ginawa ng Zaka, na ang Zaka na siyang ahensya ng Israel na inatasan para gawin ito ay hindi kinaya ang dami ng trabaho. At dahil dito, sa mga unang linggo pagkatapos ng 7 ng Oktubre, ang mga pumunta rito sa mismong lugar na kinaroroonan natin ngayon ay mga arkeologo mula sa Ministry ng mga Sinaunang Bagay. Dahil ang mga bagay dito ay nasa isang napakasirang kalagayan, kaya kinailangan nilang magdala ng mga arkeologo dito para tumulong na kunin ang mga labi ng tao upang madala sa mga libingan. At dahil din dito, sa mga bandila na nakikita natin dito sa lugar na ito, makikita natin ang mga bandila ng Israel, ang bandila ng mga serbisyong ambulansya ng Israel, pero pati na rin ang bandila ng Ministry ng mga Sinaunang Bagay at ng mga arkeologo. Talagang nakakatakot ang dami ng mga sasakyan dito. Kapag naglalakad tayo dito ngayon, may mga lugar na lakad ka ng lakad, hindi mo talaga makita ang dulo. Kung magpapasya tayong huminto dito para ikwento sa inyo ang bawat kwento ng bawat isa sa mga sasakyang ito, ng bawat isa sa mga pamilyang ito, aabutin talaga tayo ng ilang araw dito para maikwento lahat sa inyo. At talagang mga buhay ito na hindi na muling magiging katulad ng dati ng mga taong pinatay, dinukot, ng mga taong patuloy na nawawala, ng mga pamilyang traumatized, at bawat isa sa mga pamilyang ito ay karapat-dapat na maikwento ang kanilang kwento. At hindi natin pwedeng hayaang makalimutan ang lahat ng ito. At dahil dito, sa tingin ko napakahalaga, napakaganda, na ang maliit na lugar na ito na nasa likod lang natin ay ginawang isang alaala at bukas ito para sa lahat. Hindi pwedeng pumasok sa loob para lakarin ang bawat sasakyan gaya ng ginawa natin, pero dito, isang maliit na bahagi ay bukas para sa lahat, para makita ng lahat ang katotohanan ng nangyari at maalala natin ang bawat pamilya. At isa pang pamilya ang gusto kong alalahanin kasama ninyo na siya ring kwento ng sasakyang ito. Dito sa sasakyang ito, ang may-ari nito ay tinatawag na Ben Shimoni. Si Ben Shimoni ay nasa lugar at nakita niya ang simula ng pag-atake ng mga terorista. Kinuha niya ang kanyang sasakyan, isinakay ang ilang tao, 8 tao sa loob ng sasakyan at tumakbo papunta sa ligtas na lugar. Pagkatapos, binuksan niya ang mga pinto, inilagay silang lahat sa ligtas na lugar, isinara ito at bumalik kung saan naroon ang mga terorista, para magligtas pa ng mas maraming tao at dalhin sila sa ligtas na lugar. Sa ikatlong pagkakataon, bumalik siyang muli para magligtas ng mga tao. Pabalik na siya sa ligtas na lugar at sa daan ay nakasalubong niya ang mga terorista na nagsimulang magpaputok sa kanyang sasakyan habang siya ay nasa kalsada pa. Pinatay siya kasama si Gaya, na makikita natin ang litrato niya dito at kasama rin sa kotse.
Nandoon din si Romy na dinukot habang siya ay buhay pa. At siya ay naroroon sa mga sandaling ito. Na naririnig ninyo, siya ay kasalukuyang bihag pa rin sa loob ng Gaza at bawat isa sa mga kwentong ito ay kailangang maalala pati na rin ang mga pamilya. Ipinipilit ng mga pamilya na narito kami upang magkwento. At isa sa mga pamilyang ito ay ang pamilya Shimon. Ang palaging naririto araw-araw ay ang kanyang ama, si Raf. Pumupunta siya rito at ikinukwento sa lahat ng taong handang makinig ang kabayanihan ng kanyang anak at lahat ng nangyari. At ngayon, mayroon akong personal na pakiusap na nais kong iparating sa inyo. Huwag ninyong hayaang mabura ang alaala ng mga taong ito. Huwag ninyong hayaang itanggi ng sinuman ang paghihirap ng mga pamilyang ito. Pero higit sa lahat, huwag ninyong hayaang maulit ito kailanman. Kailangang matapos na ang terorismo. Sa kasamaang palad, umiiral pa rin ang Hamas. Patuloy pa ring inaatake ng Hezbollah ang Israel, ang mga Houthis, Iran, Qatar, at marami pang ibang taga-suporta sa buong mundo. Ang laban kontra terorismo ay laban nating lahat, kaya dapat nating tandaan na kailangan nating magkaisa sa paglaban. Ipanalangin ninyo ang mga biktimang ito, ang kanilang mga pamilya, at ipanalangin din ninyo ang 101 na mga bihag na nasa kamay ng mga terorista ng Hamas. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nanood ngayong araw at hinihiling ko na ibahagi ninyo ang video na ito at ibahagi rin ang katotohanan tungkol sa Israel. Shalom.